May isang taong kayang baguhin ang tingin mo sa isang sitwasyon kahit wala naman talagang nagbago. Isang salita lang, isang kilos lang, pero biglang iba na ang pakiramdam mo. Hindi ito magic. Psychology ito. Maraming tao ang hindi aware na araw-araw may mga perception na hinuhubog, inuugnay, at minsan ay hindi natin namamalayan na naiimpluwensyahan na pala tayo. Ang mas delikado, kapag hindi mo alam kung paano ito gumagana, madali kang madala ng kahit sino. Sa video na ito, hindi natin pag-uusapan ang panlilinlang para manakit. Pag-uusapan natin ang pag-unawa kung paano nabubuo ang perception ng isang tao, bakit ito nahuhulaan, at paano ito naaapektuhan ng behavior, words, at timing. Kapag naiintindihan mo ito, mas nagiging malinaw ang galaw ng mga tao sa paligid mo. Kapag alam mo kung paano gumagana ang perception, mas nagiging kalmado ka. Hindi ka basta-basta nauuto. Hindi ka agad nadadala ng emosyon, at mas nagiging aware ka kung kailan ka iniimpluwensyahan at kung bakit. Knowledge is protection. Ito ang mga bagay na bihirang ituro dahil kapag alam mo ito, mas nagiging malakas ang kontrol mo sa sarili mo at mas malinaw ang pagbasa mo sa ibang tao. Hindi ito para sa lahat, pero kung nandito ka, malamang handa kang umintindi ng mas malalim. Naka-experience ka na ba nito? I-comment ang darkness of truth kung oo. I-comment ang psychology kung hindi. And sa mga gustong sumuporta sa ating channel, maaari kayong mag-donate ng super thanks. Pindutin lang ang $sign sa taas, i-click ito at piliin ang gusto ninyong i-donate. Maraming salamat sa suporta. Una, ang perception ay nabubuo sa unang frame, first impression bias. Ang unang dahilan kung bakit nahuhulaan at naaapektuhan ang perception ng isang tao ay dahil ang isip nila ay naghahanap agad ng frame, isang mabilis na kahon, kung saan ka ilalagay. Sa unang ilang segundo pa lang ng interaction, gumagawa na ang utak ng kwento tungkol sa'yo. Kapag naset na ang frame na yon, lahat ng susunod mong kilos ay doon nila iuugnay. Kung una kang nakita bilang kalmado at malinaw magsalita, kahit magkamali ka, iisipin nilang exception lang yon. Pero kung una kang nakita bilang magulo, kahit tama ka, pagdududahan pa rin. Dito pumapasok ang prediction. Kapag alam mo kung anong frame ang nabuo, madali mo nang hulaan kung paano nila i-interpret ang susunod mong galaw. Hindi dahil manghuhula ka, kundi dahil predictable ang human mind kapag may initial label na. Halimbawa, sa isang meeting, ang taong unang nagsalita ng malinaw at diretsyo ay madalas sundan ng iba. Kahit pareho lang ang laman ng sinasabi ng lahat, mas pinaniniwalaan ang naunang nagtakda ng tono. Mahalaga ring maintindihan na ang frame ay hindi lang galing sa salita. Bosses, pacing, body language, what timing, lahat ito ay signal na binabasa ng utak bago pa ang aktwal na mensahe. Kapag alam mo ito, mas nagiging aware ka. Hindi ka agad nadadala sa unang dating ng tao at mas naiintindihan mo kung bakit may mga taong parang may dating, kahit simple lang ang sinasabi. Sa puntong ito, ang goal ay hindi manloko, kundi makita kung paano ka binabasa ng iba at kung paano nabubuo ang perception. Kapag malinaw ito sa'yo, mas kaya mong i-manage ang sarili mo at mas tama ang hula mo sa magiging reaksyon ng mga tao. Ikalawa, mang-emotion ng tahimik na gumagabay sa perception, emotional anchoring. Kadalasan iniisip ng tao na logic ang basehan ng desisyon at pananaw. Pero sa totoo lang, emosyon muna bago rason. Kapag may emosyon na nakaangkla sa isang tao o sitwasyon, doon umiikot ang perception nila. Halimbawa, kung sa tuwing kausap ka ng isang tao ay kalmado, ligtas, o naiintindihan niya ang sarili niya, iyon ang emosyon na maa-associate nila sa'yo. Kahit wala kang sabihin na malaki, sapat na ang pakiramdam na iyon para magbago ang tingin nila. Dito nagiging predictable ang perception. Kapag alam mo kung anong emosyon ang na-trigger mo sa isang tao, madali mong hulaan kung paano sila tutugon sa susunod na interaction. Hindi dahil kontrolado mo sila, kundi dahil inuulit lang ng utak nila ang nakasanayan nitong pakiramdam. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga taong parang magaan kausap. Kahit simple lang ang usapan, hindi dahil matalino sila palagi, kundi dahil marunong silang mag-iwan ng tamang emosyon pagkatapos ng interaction. Mahalagang tandaan, hindi mo kayang kontrolin lahat ng emosyon ng tao, pero kaya mong kontrolin kung anong emosyon ang hindi mo ibinibigay. Kapag hindi ka reactive, hindi ka madaling matrigger, mas nagiging stable ang perception nila sa'yo. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw kung bakit ang ibang tao ay madaling hulaan. Kapag galit, defensive. Kapag komportable, bukas. Kapag insecure, mapagduda. Pattern lang ito ng emosyon at reaksyon. Kapag naiintindihan mo ang emotional anchoring, mas nagiging tahimik ang galaw mo. Hindi ka basta-basta nagpapadala sa emosyon ng iba at mas nauunawaan mo kung bakit ganoon ang tingin nila at
kung paano ito unti-unting nagbabago. Ikatlo, binabago ng salita at timing ang kahulugan ng parehong mensahe. Hindi lahat ng sinasabi ay pare-pareho ang epekto, kahit pareho ang salita. Ang perception ng isang tao ay malakas na naapektuhan nung kailan mo at paano mo sinabi ang isang bagay. Dito pumapasok ang prediction, dahil kapag alam mo ang timing, alam mo rin ang magiging reaksyon. Halimbawa, ang simpleng payo ay maaaring ituring na tulong o atake. Kapag ibinigay mo ito habang kalmado ang kausap mo, bukas ang isip niya. Pero kung ibinigay mo ito habang defensive siya, kahit tama ka, mali ang magiging dating. Sa psychology, ang utak ay hindi agad nagpoproseso ng content. Inuuna nito ang context. Tinitingnan muna nito kung safe ba ang sitwasyon bago unawain ang mensahe. Kapag mali ang timing, nagsasara ang isip. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong marunong magsalita kahit simple lang ang vocabulary nila. Ang totoo, marunong lang silang maghintay. Alam nila kung kailan tatama ang salita at kailan mananahimik. Kapag naobserbahan mo ito, nagiging predictable ang perception. Kung ang kausap mo ay pagod, galit o pressured, alam mo na agad kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin. Hindi ito pagmamanipula, ito ay situational awareness. Mahalaga rin ang pacing. Ang mabagal at malinaw na pagsasalita ay madalas i-associate sa confidence at control. Ang mabilis at putol-putol ay kadalasang naiuugnay sa kaba o urgency kahit hindi naman iyon ang intensyon. Kapag naging conscious ka sa salita at timing, mas kaunti ang conflict, mas malinaw ang komunikasyon, at mas tama ang hula mo sa magiging reaksyon ng tao. Number 4. Consistency ng kilos ang bumubuo ng tunay na perception. Ang perception ng isang tao ay hindi nabubuo sa isang beses lang na usapan. Nabubuo ito sa paulit-ulit na kilos na nakikita nila sa iyo sa paglipas ng panahon. Kapag pare-pareho ang galaw mo, humihinto ang isip ng kausap mo sa kakahula. Alam na nila kung ano ang aasahan sa iyo, at doon nagsisimula ang tiwala. Hindi ito dahil mabait ka palagi, kundi dahil malinaw ka bilang tao. Kapag pabago-bago ang kilos, napipilitan ang utak ng tao na gumawa ng sariling interpretasyon. At kadalasan, mali ang interpretasyon na iyon. Doon nagsisimula ang pagdududa at distansya. Ang consistency ay nagbibigay ng sense of control sa kausap mo. Kapag alam nila kung paano ka kikilos, mas nagiging relaxed sila sa'yo. Kapag hindi, nagiging alerto at defensive ang pakiramdam nila. Halimbawa, ang taong laging tumutupad sa salita ay mas pinaniniwalaan kahit minsan magkamali. Pero ang taong madalas magsalita pero kulang sa gawa, kahit tama ang punto, mahina ang impact. Mahalagang tandaan, ang consistency ay hindi pagiging predictable sa masamang paraan. Ito ay pagiging aligned, magkapareho ang sinasabi, iniisip at ginagawa. Kapag consistent ka, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo palagi. Ang kilos mo na mismo ang nagsasalita at humuhubog sa perception ng ibang tao. Number 5. Emosyon at koneksyon ang tahimik na naguugnay sa perception. Ang perception ng isang tao ay malakas na naapektuhan ng emosyonal na connection na nararamdaman nila sa'yo. Kahit simpleng interaction lang, kapag may positibong emosyon, nag-iiwan ito ng imprint sa isip nila. Halimbawa, kapag nakinig ka ng maayos sa kanilang kwento, nagpakita ng empathy o nakapagpatawa sa tamang timing, ma-associate ka nila sa comfort at positive feeling. Ito ay subconscious, kaya kahit hindi mo sinasadya, naiintindihan at naaalala ka nila ng mas matagal. Kapag ang connection ay consistent, mas nagiging predictable ang perception. Alam ng kausap mo na sa tuwing kasama ka, may positibong vibe silang mararamdaman. Sa ganitong paraan, unti-unti silang nagiging receptive sa opinyon, advice o presence mo. Ang emosyon ay pwede ring mag-correct o baguhin ang unang impression. Kahit unang frame ay neutral o medyo negative, ang positibong emosyon sa kasunod na interaction ay kayang baguhin ang perception. Hindi ito nangangahulugang manipulative ka. Ito ay tungkol sa awareness. Kung paano ang simpleng pag-aalaga sa interaction ay nagbabago ng subconscious perception. Kapag malinaw ito sa iyo, mas nagiging smooth ang pakikitungo mo sa iba. Nagiging conscious ka kung ano ang nailive mo sa utak ng kausap mo at mas nagiging epektibo ang communication mo. Ang emotional na koneksyon ay isa sa pinakamalakas na factor sa perception. Kahit hindi mo sinasadyang gawin, ang taong nakaramdam ng positibong emosyon sa iyo ay mas nagiging engaged at interesado sa pakikitungo sa iyo. Number 6. Salita at timing ang nagbibigay kahulugan sa bawat mensahe. Ang perception ng isang tao ay hindi lamang nakabase sa nilalaman ng salita, kundi po sa kung paano at kailan mo ito sinasabi. Kahit pareho ang sinasabi ng dalawang tao, magkaiba ang dating depende sa timing at delivery.
Halimbawa, ang simpleng payo ay pwedeng tanggapin bilang tulong o bilang kritisismo kapag ibinigay sa tamang oras, malinaw at kalmado ang tono, mas bukas ang isip ng kausap. Kapag sinabi sa maling oras o habang emosyonal sila, kahit tama ang punto mo, maaring mali ang interpretasyon. Ang utak ng tao ay inuuna ang context bago unawain ang mensahe. Tinitingnan muna nito kung safe ang environment bago iproseso ang nilalaman. Kaya importante ang timing at paraan ng komunikasyon. Kapag naobserbahan mo ito, mas nagiging predictable ang perception. Alam mo kung kailan magbibigay ng opinyon, payo o feedback. At mas malaki ang chance na maayos itong matanggap. Ang pacing at tunurin ay may epekto. Ang malinaw at mahinahong pagsasalita ay kadalasang iuugnay sa confidence at control. Ang mabilis at magulo namang pagsasalita ay maaaring i-associate sa kaba o urgency. Sa pamamagitan ng tamang salita at timing, mas nagiging epektibo ang interaction. At mas naiintindihan mo kung paano tinatanggap ng kausap mo ang mensahe. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga taong parang magaling makipag-usap, hindi lang dahil matalino, kundi dahil naiintindihan nila ang psychology ng timing at delivery sa perception ng iba. Number 7. Non-verbal signals ang tahimik na nagbubuo ng perception. Hindi lahat ng naiintindihan ng tao ay galing sa salita. Malaki ang epekto ng body language, facial expressions, at eye contact sa perception. Kahit hindi mo sinasabi ang isang bagay, nakikita ito ng utak ng kausap mo at nag-i-interpret ng kahulugan. Halimbawa, isang simpleng ngiti sa tamang oras ay nagiging signal ng openness at friendliness. Sa kabilang banda, crossed arms o pag-iwas ng tingin ay pwedeng i-associate sa pagiging defensive o hindi. Interesado, kahit wala ka namang masamang intensyon, ang posture at gestures ay nagre-representa ng confidence at self-control. Ang taong tahimik pero may malakas na presence ay madalas i-associate sa authority at competence. Kaya kahit hindi nagsasalita, naiintindihan ng kausap mo kung sino ka sa pamamagitan ng non-verbal cues. Timing din sa non-verbal signals ay critical. Ang eye contact sa simula ng usapan, mahinahong gestures habang nag-e-explain o subtle nods habang nakikinig, lahat ito ay subconscious signals na tumutulong sa kausap mo na bumuo ng perception tungkol sa'yo. Kapag consistent ang non-verbal behavior, mas nagiging predictable at positibo ang perception. Nakikita ng tao ang alignment ng salita at kilos mo, kaya mas nagkakaroon ng trust at credibility. Ang failure sa non-verbal cues ay madaling magdulot ng misunderstanding. Kahit tama ang sinasabi mo, kung hindi ka aligned sa gestures at expressions, iba ang pinalabas na impression. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw kung paano ka binabasa ng ibang tao. Ang mastery sa non-verbal signals ay hindi tungkol sa panlilin lang. Ito ay tungkol sa awareness at control sa sariling communication. Number 8. Repetition at pattern recognition ang nagpapatibay ng perception. Ang utak ng tao ay natural na naghahanap ng patterns at paulit-ulit na behavior para mas mabilis makagawa ng conclusion tungkol sa iba. Kapag paulit-ulit ang kilos, salita o reaksyon mo, mas nagiging malinaw sa isip ng kausap mo kung sino ka at ano ang aasahan sa'yo. Halimbawa, kapag lagi kang consistent sa pagiging kalmado at maayos makipag-usap, natural silang mag-uugnay sa'yo ng stability at reliability. Kahit hindi mo sinasadyang gawin, nabubuo ang mental template ng perception nila sa'yo. Ang repetition ay hindi nangangahulugang boring. Ito ay tungkol sa predictable behavior na positibo ang dating. Kapag alam ng tao ang pattern mo, mas nagiging komportable sila at mas bukas sa interaction. Mahalaga rin sa manipulation at prediction. Kapag naobserbahan mo ang pattern ng tao, maaari mo ring hulaan ang magiging reaksyon nila sa susunod. Sa parehong paraan, kapag consistent ang kilos mo, predictable ang magiging perception nila. Ang subconscious mind ay mas malakas sa repeated signals kaysa sa isolated actions. Kaya kahit simpleng gesture, tone o response na inuulit, nag-iiwan ito ng lasting impression. Kapag alam mo kung paano gamitin ang repetition sa communication, mas nagiging madali ang pag-manage ng perception ng ibang tao. Hindi ito tungkol sa panlilin lang, kundi sa awareness sa natural na tendency ng utak ng tao. Sa huli, ang pattern at repetition ay powerful tools sa understanding at prediction ng perception. Kung paano ang simpleng pag-uugali ay nagiging template na inuulit ng subconscious ng iba. Number 9. Context at environment ang tahimik na nagtutulak ng perception. Ang perception ng isang tao ay hindi nabubuo sa isolation. Malaki ang epekto ng context at environment kung saan nagaganap ang interaction. Ang parehong kilos o salita ay pwedeng iba ang dating depende sa lugar, oras at mood ng tao. Halimbawa,
Ang simpleng biro sa casual setting ay pwedeng maging nakakatawa at magaan sa pakiramdam. Pero kung sinabi ito sa formal o tense na environment, maaaring maging offensive o hindi angkop. Ang utak ay automatic na nag-a-adjust sa context bago iproseso ang mensahe. Ang environment ay nagbibigay ng subconscious cues. Kung kalmado at maayos ang paligid, mas bukas ang isip ng tao sa interpretation ng behavior mo. Kung magulo o stressful ang environment, madali silang maging defensive or alerto. Kapag naiintindihan mo ang impact ng context, mas nagiging predictable ang perception. Alam mo kung paano mas magiging positibo ang dating ng salita o action depende sa situational factors. Hindi lang physical space ang mahalaga. Kabilang dito ang emotional at social context. Kasama rito ang mood, pressure at estado ng kausap mo sa oras ng interaction. Ang lahat ng ito ay nag-i-interact sa subconscious mind upang bumuo ng perception. Kapag maayos mong na-manage ang context o alam mo kung paano ito naapektuhan ang perception, mas nagiging malinaw ang dynamics ng interaction, mas nagiging epektibo ang komunikasyon at mas madaling ma-predict ang response ng iba. Sa ganitong paraan, ang simpleng kaalaman sa context at environment ay nagiging powerful tool para maunawaan at ma-predict ang perception ng tao sa paligid mo. Number 10. Ang focus at attention ang nagbubuo ng tiyak na perception. Isa sa pinakamalakas na factors sa perception ng isang tao ay kung saan nila inilalagay ang kanilang focus at attention. Kapag concentrated ang pansin nila sa'yo, kahit simpleng detalye, nagiging mas malakas ang impression at mas madaling ma-predict ang reaction nila. Halimbawa, kung sa isang usapan ay nagbibigay ka ng malinaw, diretso at meaningful na input, natural silang magfo-focus sa'yo. Ang utak nila ay nagre-record ng bawat signal, mga salita, tono, body language, at timing. Lahat ng ito ay bumubuo ng perception na may weight at significance. Kapag ang atensyon nila ay dispersed or distracted, kahit gaano kakagaling magsalita, madali silang makalimot o mali ang pag-interpret sa'yo. Kaya importante ang presence sa bawat interaction. Ang focus ay hindi lang galing sa salita, kundi sa eye contact, listening, at responsiveness. Kapag nakikita nila na attentive ka, subconscious nila itong iuugnay sa trust, confidence, at reliability. Sa psychological perspective, ang concentrated attention ay parang spotlight. Ang utak ay mas nagpo-process and nag-a-assign ng value sa mga bagay na nasa spotlight habang binabaliwala ang background noise. Kapag malinaw sa'yo ang focus ng ibang tao, mas nagiging predictable ang perception nila sa'yo. Alam mo kung ano ang nagiiwan ng impact at ano ang pwedeng makalimutan agad. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga taong magaling sa interpersonal dynamics ay madaling ma-predict at ma-manage ang perception ng iba. They control where attention goes and how it is framed. Number 11. Expectations at prior beliefs ang nagdidikta ng perception. Isa sa pinakamalakas na salik sa perception ng tao ay ang inaasahan at paniniwala nila bago pa man kausap ka. Kapag may pre-existing beliefs or expectations ang isang tao, mas malaki ang chance na i-interpret nila ang kilos at salita mo ayon dito, kahit hindi ito eksakto. Halimbawa, kung iniisip nilang ikaw ay mapagkakatiwalaan, kahit maliit na pabor o simpleng gesture ay iuugnay nila sa honesty at integridad. Sa kabilang banda, kung may duda sila sa'yo, kahit makatotohanang paliwanag, ay pwede nilang tingnan bilang manipulative o self-serving. Ang expectations ay pwede ring i-shape ng social context o ibang tao. Kung maraming tao ang nagsabi na mabait ka, mas malaki ang posibilidad na positibo ang perception sa'yo. Kapag maraming negatibong input, mas kritikal at alerto ang utak nila sa bawat signal mo. Sa psychology, Treatier-Bulwer, confirmation bias, ang utak ng tao ay mas madali mag-process ng impormasyon na nagpapatunay sa kanilang paniniwala at kadalasan ay binabaliwala ang kabaligtaran. Kapag naintindihan mo ang expectations at prior beliefs, mas nagiging predictable ang perception ng kausap mo. Alam mo kung paano mas magiging positibo ang impact ng interaction at kung paano i-manage ang potential misinterpretation. Mahalagang maging aware sa subtle cues at framing. Ang maliit na aksyon, salita, o timing ay maaaring mag-reinforce o mag-challenge ng prior beliefs nila. Sa ganitong paraan, mas nagiging strategic ang communication mo. Hindi ito manipulation. Ito ay awareness sa natural cognitive patterns ng tao para mas maayos ang interaction at mas malinaw ang perception na nabubuo. Number 12. Ang awareness sa bias at subconscious patterns ang susi sa prediction ng perception. Ang huling factor sa kung paano mo ma-predict at ma-manage ang perception ng isang tao ay ang pagka-aware sa kanilang subconscious patterns at personal biases. Lahat ng tao ay may nakatagong
assumptions at mental shortcuts na hindi nila namamalayan. At ito ang bumubuo ng mabilis na interpretasyon sa paligid nila. Halimbawa, kung ang isang tao ay may bias laban sa pagiging assertive ng kababaihan o lalaki, kahit neutral ang kilos mo, ma-associate nila ito sa kanilang pre-existing beliefs. Kapag naiintindihan mo ang bias na ito, mas madali mong hulaan ang magiging perception nila at kung paano i-frame ang interaction. Ang subconscious patterns ay madalas na nakalink sa personal experiences, trauma at social conditioning. Kahit simpleng gesture or salita ay pwedeng mag-trigger ng malalim na emotional response na nakakaapekto sa perception. Kapag aware ka sa mga patterns na ito, maaari mong anticipate reactions at ayusin ang approach mo nang hindi nagpapakita ng panlilinlang. Halimbawa, alam mong defensive ang tao kapag pressured, kaya pipiliin mong maging kalmado at supportive sa halip na magmadali. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga tao na madaling hulaan at ma-predict, hindi dahil may supernatural ability, kundi dahil nalalaman nila ang tendencies at biases ng kausap. Mahalaga ring maging aware sa sarili mong subconscious patterns. Ang perception ng iba sa'yo ay partially influenced ng actions mo na hindi mo namamalayan. Kapag malinaw ito sa'yo, mas nagiging aligned ang interaction. Sa puntong ito, kapag naiintindihan mo na ang bias, subconscious patterns, context, emotion, consistency, timing, at focus, mas nagiging madaling hulaan at ma-predict ang perception ng tao, hindi para manipulahin, kundi para mas malinaw, maayos, at epektibo ang pakikitungo mo sa ibang tao. Ngayon, malinaw na kung paano nabubuo at naaapektuhan ang perception ng isang tao. Mula sa first impressions, emosyon, timing, consistency, nonverbal cues, pattern recognition, context, focus, expectations, hanggang subconscious biases. Lahat ng ito ay nagtutulungan para hulaan at ma-interpret ng ibang tao ang galaw mo. Ang kaalaman na ito ay hindi para manloko o manipulahin ang iba. Bagkus, ito ay para maunawaan mo ang dynamics ng tao sa paligid mo, mas maayos ang pakikitungo, at mas malinaw ang impact mo sa bawat interaction. Kung nakuha mo ang value sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Darkness of Truth para mas marami pang psychological insights at behavioral strategies. Naka-experience ka na ba ng mga ganitong dynamics sa paligid mo? I-comment ang Darkness of Truth kung oo at psychology kung hindi. Gusto rin naming marinig ang kwento at obserbasyon mo. At para sa mga gustong sumuporta sa channel, pwede kayong mag-donate ng super thanks. Pindutin lang ang $sign sa taas, piliin ang amount, at salamat sa inyong suporta. Sa susunod na video, mas tatalakayin natin ang practical strategies kung paano ma-predict at ma-influence ang perception ng ethically at epektibo. Salamat sa panonood at hanggang sa muli sa Darkness of Truth.